welcome to Real Life Christian Communities. As usual po, we are live today at the online worship service po ng RLCC. Ayan, and I am Timmy, your online host for today. Ayan! Alam niyo po guys, sobrang na-miss ko po kayo dahil ako po'y namahinga last November. At ngayon na lang po ulit ako nakapag-host, kaya naman po sobrang dami kong energy ngayong araw na ito. At dahil napakadami ko pong energy, I want to share it with you. At dahil po dyan, i-greet ko po kayo isa-isa. For those who are watching from abroad, yung mga solid RLCC niyan, hello po sa inyo. If you are watching from Australia, Singapore, Dubai, US, Japan, or kung nasaan pa man kayong sulok ng mundo, or kahit mga local RLCC, dyan lang po kayo sa San Pedro, or dyan lang po kayo sa Pilipinas. Hello din po sa inyo. Good morning, and namamas ko po. Baka naman, pag uwi niyo po ng Pilipinas, nandito po si Timmy. Ayan. And, of course, sa atin pong mga first-timer, good morning. Again, this is RLCC at patuloy po namin sinasabi at sinishare sa iba ang aming mission. And that is for you and for everyone. Kasama po kayo doon. To experience real life in Christ together with others. So kung gusto nyo pong mas makilala si Lord at gusto nyo nang kasama po sa journey nyo towards Christianity, andito po kami. We're very much willing to help. So for you to be able to know more about RLCC, you can visit our website. It's online.rlcc.ph. At dyan nyo po makikita lahat ng details about RLCC. You can also message us through our Facebook account if medyo ma-Facebook kang person. Ayan, pwede rin naman po at magre-reply po kami sa inyo. Ayan, at dahil nag-greet ko na kayo, I encourage every one of you to greet one another as well. So you greet everyone, good morning, Merry Christmas in advance sa atin pong comments section. At habang ginigreet nyo po ang isa't isa, hindi pa po tapos ang greeting natin dahil dami ko nga po energy at gusto ko mag-greet at gusto ko rin po kayong i-greet ngayon ng advance Merry Christmas! Oh my gosh, 15 days na lang, Pasko na. Dami pong kainan, ang daming party, at pinakahigit po sa lahat, ang pinaka-excited ang madami. 13th month pay, ayan. Nakakuha na po ba kayo ng Christmas bonus? Yung mga hindi pa po nakakakuha, meron pa po kayo hanggang December 24. Paki-remind na lang po ang inyong mga employer. At sa mga wala naman pong 13th month, remind nyo na lang po yung mga asawa at anak nyo na baka naman, 13th month pay. Kailangan ng padulas at kashing-kashing. Ayan. At alam ko pong napakasaya ng Christmas. Definitely ito po ang isa sa pinakamasasayang holidays sa buong year. But I hope and I'd like to remind all of you of the real or the true reason of this season, which is, of course, we celebrate the birth of our Jesus Christ, the main character of our church and the whole congregation. And dahil nabanggit na nga po natin si Jesus Christ, gusto ko na pong recap a little bit about our last week's sermon. So last week po, we started our series and it's entitled Posible, Making the Impossible Possible. And last week we have discussed about the first topic, which is from doubtful to faithful. Ayan, ako po personally, sobrang impactful po sa akin ng topic na ito dahil ako din naman po ay maraming doubts, especially with my capabilities, and sometimes yung promises ni Lord, sometimes nadadoubt ko din siya. And I know, hindi lang po ako yung ganon, kayo din po. Meron din kayong fair share of experience pagdating po sa pagdadoubt. And buti na lang po na discuss ni PB last week yung 3 truths about doubts. And the first truth is, doubt may be present even among those who are faithful. The second point is, doubt does not hinder God if He wants to use us. And the last point, doubt can cause problems, but
just really visit our website. Again, it's online.rlcc.ph. Or you can also browse our Facebook page or YouTube account para po makita niyo po yung mga sermons natin in the past. Ayan. And ngayon po, we will have our new topic sa atin pong Posible, Making the Impossible Possible series. Now, if you are excited, katulad ko po na very excited dahil alam ko na marami po tayo matututunan ulit. And God will speak through the preaching or through the sermon today sa atin. At kung kayo po ay ready na at ako din po ay very ready na, I want us to set our hearts and our mind sa atin pong service ngayon. So I want us to encourage everyone to pray with me. Sige po, let's pray. Yes, Heavenly Father, maraming salamat po, Lord, for RLCC and for this place of grace we're in. Marami po kami natututunan, Lord. Naririnig namin ang salita mo at ang tinig mo para po sa aming mga buhay, Lord. Maraming salamat po for discussing about doubts. Lahat naman po kami ay meron naman talagang doubts, pero you encouraged us and you reminded us that it's an opportunity for us to test and approve your word and your promises. At ngayon po na may bago kaming matututunan, I hope that you open our hearts and our minds sa mga salita mo, Lord. Make us sensitive sa voice mo, God. And just hope and we pray that we gather together online, ma-experience pa din po namin ang pagmamahal at pagkakaisa ng bawat isa. So in Jesus' mighty name, we pray. Amen. Ayun po. So, see you again later and let's all focus our hearts and our minds sa ating pong service ngayong araw na ito. Yun lamang po. Hello, good morning po sa lahat. Good morning din po sa ating mga online viewers. Ayan, isa na namang Sunday na for sure merong gagawin ng ating Panginoon sa atin personally. Alam niyo po, katulad din kaninang umaga sa first service, no, sa umpisa medyo konti talaga eh. No? And for sure yung paparating pa lang o baka nasarapan din ng pagtulog, pero malamang at malamang ay darating sila. So handa na po ba kayo na mag-worship sa ating Panginoon ngayong umagang ito? Amen. Amen po ba? Amen. Naniniwala ako dahil ngayong buwan na to ay ang pag-uusapan natin ay posible. Naniniwala din ako na ngayong araw na to, yung mga imposible na naiisip natin o mga imposible siguro na mga naglalaro-laro sa utak natin, ngayong umagang ito ay masasagot ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige po, inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo at ihanda ang ating puso at isipan sa ating pagpupuri, sa ating worship sa Panginoon. Sige po, simulan po muna natin sa isang panalangin. Sige po, let's pray. Dear God, we thank you and we praise you for another day, Lord, na binigay mo sa bawat isa. Salamat dahil yung pagising pa lang namin ngayong umagang ito ay posibleng-posible na dahil sa iyo, Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, Panginoon, hayaan mo na papurihan ka namin, Panginoon, at tanggapin mo ito, Lord God. Maraming salamat po. All the glory and honor and worship belongs to you alone. In Jesus' name, Amen. Amen. Let's worship the Lord. We sing. Can't explain His promises, oh, they're better than I could dream. Lord, your ways are wonderful. You have always been good to me. More than I could ask for, more than I could think, more than I imagined. Lord, you made it happen. You can do all things just as you imagined. Say, when I look and see all that you've done for me, Lord, I know you make the impossible possible. I'm free, living in victory. Only you can make the impossible possible. You make the impossible possible. No faith
It's not a wish, it's the truth of the things unseen. Oh, anything can change. I believe that you're working behind the scenes. More than I could ask for, more than I could think. We say, more than I imagine. Lord, you made it happen. You can do all things just as you imagine. When I look, everybody we say, when I look and see all that you've done for me, only you can make the impossible possible. I'm free, living in victory. Only you can make the impossible possible. When I look and see all that you've done for me, Lord, I know you make the impossible possible. I'm free, living in victory. Only you can make the impossible possible. We say you make the impossible possible. You make the impossible possible. There was no mountain, Lord, you could not. Do you believe it? My world is brighter, oh, cause Lord, with you the impossible was possible. Everybody we say, there was no mountain, Lord, you could not move. There was no valley, you didn't see me through, Lord. My world is brighter, oh, cause Lord, with you the impossible was possible. When I look and see all that you've done for me, Lord, I know you made the impossible possible. I'm free, living in victory. Only you can make the impossible possible. And see all that you've done for me, only you can make the impossible possible. I'm free, living in victory. Only you can make the impossible possible. You make the impossible possible. You make the impossible possible. You make the impossible possible. Everybody, you make the impossible possible. That's who you are, Jesus. You make all things that we think are impossible possible. Hallelujah. We continue to worship you, Lord. God of ages, bringing glory. You are good. You are good. Son of righteousness, you are all I see. With all my heart, give up life, hope for the lost is in you. All of the earth shines with your light, your glory. Let the people of God say, you are the God who lives. You are the God who is. You are my hope, my everything. You brought salvation to us, offered your peace to the earth. You are my Lord, my everything. Oh,
is in you. All of the earth shines with your light, your glory. We say, you are the God who lives. You are the God who heals. You are my hope, my everything. You brought salvation to us, offered your peace to the earth. You are my Lord, my everything. We sing, I'll trust in you. I'll trust in you. I'll trust in you. With all my heart, sing, I will trust. I'll trust in you. I'll trust in you. I'll trust in you. With all my heart. You are the God who lives. You are the God who heals. You are my hope, my everything. You brought salvation to us, offered your peace to the earth. You are my Lord, my everything. So we'll trust in you. We'll trust in you. We'll trust in you. With all our hearts, sing, we'll trust in you. We'll trust in you. We'll trust in you. We'll trust in you. With all our hearts. 'Cause you are the God who lives. You are the God who heals. You are my Lord, my everything. 'Cause you brought salvation to us, offered your peace to the earth. You are my Lord, my everything. It says in Hebrews 10 verse 23, let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Lord, you are hearing the hearts of your people this morning. And right now, Lord, as our response to your calling, we declare in our hearts that it is well, for we know that you are faithful. Grandeur is quake before, moved by the sound of his voice. Seas that are shaken and stirred can be calmed and broken from our regard. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well, yes, Lord. Through it all, my eyes are on you.
Those mountains that's in front of me will be thrown into the midst of the sea. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you, and it is well. It is well. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. The waves and wind still know His name. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Sing it out. It is well. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul.
Amen. Can we just remain in the presence of the Lord and encourage everyone to just close your eyes, bow your heads, even sa mga online natin, wherever you are. And right now, I'm not sure if ilan sa atin dito na may mga matagal na tayong pinagpe-pray kay Lord na mukhang imposible. Na mukhang parang hindi siya mangyayari or hindi siya magagawa dahil parang napaka-imposible niyang mangyari. Hindi ko alam kung ano yun. And I want you to just remember it and say a prayer kay Lord right now. Knowing fully well and embracing and be confident na lahat ng tingin mo imposible na to, kay Lord, posible. At masasabi mo sa sarili mo with confidence that it is well with my soul. Sige po, i-offer niyo po kung ano man yan, mga worries, concerns, or maybe tingin nyo na imposible na. I'll give you a moment po to offer that to God. Father, thank you. Thank you for reminding us again, Lord, that in you, lahat ng mga bagay na inaalala namin, mga bagay na parang tingin namin, imposible na. Maybe healing, provision, or maybe mga naghihintay ng trabaho na hanggang ngayon parang wala pa, or yung salvation ng family na parang tagal-tagal na namin pinagpe-pray pero parang ngayon, napaka-imposible. Parang wala kaming makitang hope. But right now, Panginoon, thank you for reminding us again na walang imposible sa'yo. Na walang imposible sa'yo basta't magtitiwala kami sa mga pangako mo. And right now, Lord, offering these worries and concerns na to, masasabi namin sa sarili namin that it is well with our soul. Thank you, God, for the assurance na alam namin na nandiyan ka at naririnig mo ang lahat ng panalangin namin. Thank you, God, sa security na binibigay mo sa amin. Na yung buhay namin ay hawak mo. And even yung buhay ng mga taong mahal namin ay hawak mo. Salamat, Lord, at alam ko lahat ng ito, Panginoon, dahil sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. So Lord, maraming salamat, Panginoon, for your love, your grace, and your mercy sa buhay namin. And we declare, oh God, that it is well with our soul. In Jesus' name, amen and amen. Amen and amen. Woo! Thank you, Lord. Tunay nga talagang yung salita lang ng Panginoon, yung talagang makakapagbigay sa atin ng kapayapaan sa puso. Many times, talaga makakalimutan natin eh. Mawawala tayo dun sa focus sa Kanya. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, dahil sa pagmamahal niya sa atin, siya mismo, i-refocus niya tayo. Anak, andito ako. Amen po ba yun? Amen. And also, it is also well. Nakatabi mo ang katabi mo ngayon. Hindi po ba? So, sige po. Let's greet one another. Again, welcome and good morning sa ating online. Attendee po.
good morning, good morning. Good morning po sa ating lahat na nandito ngayon and we're glad na sinamahan niyo po kami ngayong umagang ito sa pag-worship at pakikinig sa salita ng Panginoon. Okay, sige. Hintayin natin silang makasettle down. Ayan. Ayan. So, kailangan po talagang mag-settle down muna tayo bago ituloy ang announcement dahil napakarami po ng announcement natin ngayong umagang ito. Ayan. So, nawa ay meron tayong matandaan. So, pakisabi po sa katabi nyo, makinig ka. Makinig ka. Ayan. So, okay. Simulan na po natin. Ang unang-unang announcement. Ayan. Gazi Christmas Party. Para sa mga youth, sa mga student. Ayan. Welcome po kayo sa Christmas Party. Alam niyo po nung narinig ko to parang kinabag ako. Gasi. Okay. So sa mga kabataan po dyan, sa mga estudyante po natin na gustong mag-join, lapitan nyo lamang po si Brother Zep. Ayan. Nasa likod po siya. Hindi po siya mahirap makita. Ayan. Second announcement. Ito, sobrang malapit po sa puso ko. Siyempre, ang Train a Child Christmas Party. Ayan. Woohoo! Ayan. So kami po ay patuloy na tumatanggap po ng mga donations para po sa mga bata na ating miniministeran outside. So kahit mga toys, use but not abuse, ayan, mga damit, or anything po na pwede nyo panregalo, tumatanggap din po kami ng cash, ayan, para po kami na lang din yung bibili kung ayaw nyo pong bumili. Charot. Ayan po, so yes, pwede nyo po akong lapitan para sa, kung meron po kayong gustong i-donate, ayan. Sunod po, ito. Alam ko pong inaabangan ng lahat ng ito ay ang ating RCC 26th Anniversary and Christmas Party. So alam niyo naman, ang RCC talagang pagdating dito, jump pack, mula umaga hanggang hapon. So ayan, mula 9 a.m. onwards po, magkakasama tayo niyan. Pati overnight, joke lang po. Ayan, so December 17, gaganapin po ito sa Pasitan National Convention Center. Ayan, so para mas makaselebrate po tayo ng maayos, yan po tayo pupunta. So may additional announcement lang po, so kinig po tayong lahat. Makinig po tayong lahat. Additional announcement para sa ating sa ating anniversary. Unang additional announcement po ay pwede pong magdala ng bata, anak. Ayan, sa mga mamshis po, welcome na welcome po ang mga baby natin. Pero to be take note lang po na wala pong church, kids church nung araw na yon. So kung yung dala nyo pong bata ay kayo na pong bahala sa mga anak nyo. Para po ang ating mga workers sa kids, maka-join din po sila. So kung baga nasa inyong responsibility po ang mga anak na dadalhin nyo po sa araw na ito. Second po ay sa mga hindi po nakakaalam, ako rin hindi ko rin po alam kung saan po yung convention na yan. Pero meron pong ipoprovide na QR code for Google Map care of Pastor Ebet. So siguro magpo-post na lang po si PE sa QR code para makapunta po tayo dyan. So syempre, dahil sobrang mahal na mahal po tayo ng RCC, nag-provide din sila ng shuttle. Ayan! Dahil talagang kagustuhan natin na magkasama-sama sa araw na to, walang imposible na hindi po tayo maka-attend. Dahil meron pong shuttle for anniversary. So for now, yung details po abangan nyo na lang. Pero rest assured na kung mahirapan po kayo na pumunta rito, meron pong shuttle. So pakisabi sa katabi nyo, pumunta ka na. Punta na tayo. Ayan! Walang imposible. Talagang posible tong buwan na to. Ayan. So sige po, sa dami-dami ng announcement, hinga po tayo. Parang sa kabilang banda po ng mga celebration ngayong buwan na to. Siguro sa mga kanya-kanyang party nyo sa family, sa friends, 'di ba? So dito sa RCC ang daming kaganapan. Sa kabila nito, marami ring gastos. Marami rin kailangan pagdating sa financial side, like mag-donation drive, mag-ask ng help ng ganito, parang napakadami. And minsan parang tayo mismo, gusto natin talagang mag-support, pero minsan, saan ba ako mag-support? Kakayanin pa ba? Parang ganyan. And even yung sa mga nagpaplano, parang,
paano ba to, ang laki ng kailangan, ganyan. Pero, naniniwala ako sa promise ni Lord mula sa verse na Malakay. Ayan po. Malakay 3:10. Na-remind po ako nito na sa kabila ng maraming selebrasyon at maraming gastos, sabi rito, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Amen po ba? Amen. So kada darating tong, ay yes po. Okay ba, PB? Okay. May sasabihin daw po ata si PB. Pasensya na po, pasensya na. Nabanggit yung tungkol sa anniversary natin. Excited ba kayo sa anniversary natin? Well, purihin ng Panginoon na yung lugar mismo ay magagamit natin ng libre. Amen? Ngunit, yung mga kakailanganin natin para sa anniversary mismo ay hindi libre. So, may mga gastusin po tayo at ang church po is trying our best po na ma-provide yung mga expenses pero kulang po tayo ng 20K. Sabihin nyo nga sa katabi mo, 20K lang naman pala eh. Kaya. Okay. Gusto ko lang po sana makiusap. Sabi mo sa katabi mo, nakikiusap si Pastor, pakinggan natin. Oh. Gusto ko makiusap na, kasi next week na yun eh. Okay? Sino sa inyo ayaw niyong pumangit si PS? Gusto niyo manatiling maganda si PS? Taas ang kamay. Wala, Pastor Swan, halika. Halika. Okay. Okay, pakita ka lang. Ayan. Maganda si PS, di ba? Okay. Ayaw niyong pumangit. Tama. Siya kasi in charge sa events. So, kung di po tayo magtutulong-tulong, baka pumuti ang buhok niyan at hindi makapagpasko na maayos. Hindi, biro lang. Ang totoo niyan, talaga nangangailangan po tayo. Medyo, kailangan talaga. Amen? So, kung kayo hinihipo ng Panginoon, sinasabi niya, ikaw yung tinutukoy ni Pastor. Di ba? Huwag mo i-rebuke yan. Huwag mo sasabihin, get thee behind me, Satan. Hindi si Satan yun. Si Lord yan. Okay. Hindi, sige, tapusin ko na. Kung merong 20 magbibigay ng 1,000, o 40 magbibigay ng 500, o kaya, ano pa ba yun? 80 magbibigay ng 250. Makakayanan natin yun, wala imposible. Naka-raise nga tayo na 500,000 dati. Di ba? So, would you just listen to the Lord? Okay? Listen to the Lord. Alam ko, mahirap ang buhay. Ayokong ma-burden kayo. Ayokong sabihin nyo, itong RLCC, walang ginawa kundi mag-raise ng... Hindi naman, kasi para sa atin to usapang pamilya to. So if you're here, you're visiting, I apologize. You don't have to listen to me, okay? You're very much welcome dito as a guest. Pero kung RLCC niyan ka, you consider this church as your local church, pati sa online, wherever you are, mga kapuso, kapamilya, if the Lord is saying to you, tumulong ka naman sa anniversary natin. Well, I would really appreciate that. Okay? So, yun lang. By God's grace. Thank you po, PB. Sige po, ihanda po natin ang ating puso sa ating pagbibigay. Inaanyahan po natin ang bawat isa na tumayo. Sige po, ating pong papurihan ang ating Panginoon sa ating pagbibigay. Let's worship the Lord. Oh Lord my God, in you I put my trust. Oh Lord my God,
in you I put my hope. Oh Lord my God, in you I put my trust. Oh Lord my God, in you I put my hope. Let's worship the Lord and sing. In you I find my peace. In you I find my strength. In you I live and move and breathe. Let everything you say and do be founded by my faith in you. So lift up holy hands and sing. Let the praises ring. Once again you sing. In you I find my peace. In you I find my strength. In you I live and move and breathe. Everybody we sing. Let everything we say and do be founded by my faith in you. So lift up holy hands and sing. Let the praises ring. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Dear Lord, we thank you, God, and praise you, Panginoon, sa faithfulness mo sa buhay ng bawat isa, Lord. Salamat din, Panginoon, sa kabutihan mo, Lord, sa RLCC, Panginoon, na patuloy mo ang binubuhos sa amin, Lord. Lord, salamat din sa mga tao na by faith and by honoring you, God, na nagbigay ngayong araw na to, Panginoon. And alam ko, Panginoon, alam namin, Lord, na whatever man yung pangangailangan ng church sa season na to, Lord God, ikaw rin yung magpo-provide nito, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, itong tithes and offering na nasa harapan namin ngayon. May use this, O God, for your kingdom alone, Panginoon. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Sa ating pong pagpapatuloy ng ating series na Posible, tinatawagan ko po si Pastor Bong Bailon. Yes. Magandang umaga po muli sa inyo lahat. Amen, amen. Totoo po yung balita. Hiwalay na po ang Katniel Love Team. Hindi po totoo na chismoso ko, pero nakikita ko lang naman. Clarify ko lang, hindi ako mahilig sa mga bagay niyan. Naririnig ko lang. Okay? Pagdating nyo sa ganyang mga klaseng sitwasyon, madalas talagang, alam niyo yun, makapansin yung mga tao, no? Nasisisi nila yung lalaki. No? Di natin alam kasi kung ano naman talaga yung nangyari doon. Okay? Pero lalo-lalo na may mga balita. Again, nabalita ako lang naman. Hindi naman ako nagbabasa niya. No? Pero nabalita ako na may third party daw. Totoo ba yun? Pero nakakalungkot kapag may mga tao na ang reaksyon nila ay binabash nila. Alam niyo naman, usong-uso yung cancel culture ngayon, di ba? At dahil sa social media, minsan kawawa ka, no? Trial by publicity ang nangyayari. So, hindi sa nangingialam ko doon sa sitwasyon na yun. Pero yung bagay na yun kasi may kinalaman sa topic na pag-uusapan natin. Okay? Ang ating pag-uusapan ay patungkol kay Elizabeth. Okay? Yeah. Siguro, lalabas na yan pag nawala na yung kahihiyan ni Elizabeth. Okay? Ayan, so, ang pag-uusapan natin ay tungkol kay Elizabeth. No? Yung pangalawang karakter na bahagi ng storya kung saan may nangyaring imposible na naging posible yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. You know, the birth of our Savior, Jesus Christ, was something that was really astounding, really awesome. At ginamit niya yung apat na characters, and we are now on the second character, si Elizabeth. Sa ating anniversary, we're going to talk about Mary. Okay?
And then we're going to talk about Joseph sa pagkahulihan, But si Elizabeth, from shame to blessedness. And have you ever experienced, naranasan nyo na ba, na magkaroon ng public disapproval sa buhay ninyo? Have you ever felt like an outcast? No? Siguro may failure kayo or meron something deficient sa inyo and you felt parang hindi kayo katanggap-tanggap sa mga tao or they have somehow indicated na, in so many different ways na hindi kayo approved sa kanila or they're rejecting you and you felt parang naitsapwera ka or disgraced ka or dishonored ka. And it could be all sorts of reasons. Minsan, yung itsura mo lang, no? Parang, may mga times na minsan may mga tao na nakakaranas sa rejection simply because of their appearance. Siguro mataba ka o payat ka or siguro maputi o kaya maitim ka. Meron bang na outcast kayo dahil maitim kayo? Meron ba? Wow. No? Or maybe merong kakulangan sa sarili mo, hindi ka magaling mag-English. Okay? Pinagtatawanan ka ng mga tao. Lalo na pag yung grammar mo parang hinukay pa sa kung saan lupalop yan. Di ba maintindihan? Or maybe may failure ka talaga. Some people because of failure sa kanilang Christian life, parang minsan nahihiya na rin sila sa sarili nila. We all know, for example, during the pandemic, marami nangyari. We all felt that. And some of us siguro, panghinaan tayo ng loob and slowly baka nag-drift away tayo. And then coming back, parang hirap tayo because we feel like parang, ano kaya sasabihin ng mga tao, matagal ako nawala. No? Or may mga nagawa kang siguro pinagsisisihan mo and then feeling mo parang yung mga tao, they look down at you because nagawa mo yung mga bagay na yun. So there could be a million reasons why minsan hindi tayo sure sa sarili natin or we feel na parang we fall short sa expectation ng mga tao. And yung ganong klaseng feeling can have a very, detrimental effect sa ating pagkatao. Even dito sa mga pinag-uusapan natin about fulfilling God's purpose. Pag feeling mo, parang hindi ka karapat-dapat, di ba? Parang yun na yung pumipigil sa'yo. I know some people who really can contribute something sa ministry pero they feel parang hindi ako worthy, hindi ako qualified. And we sometimes imagine na ang pipiliin lang ni Lord ay yung magaling magsalita, magaling kumanta, magaling lahat. Pero ikaw, well, hindi ako magaling pastor eh. Hindi ako masyadong maalam. Or hindi ako katulad ni ganito, ni ganyan, na magaling magsalita. Okay? So we all feel parang a sense of inadequacy sa sarili natin. And that can be a very difficult challenge sa buhay natin. So ito yung tinatawag natin moments of shame. We feel inadequate, may failures tayo. And yung mga tao minsan, they do not fail to make us aware sa mga kakulangan natin. Hindi kaila sa inyo, pag lalo ng mga kabataan, uso-uso yung alaskahan. Diba? Kahit high school ako, naalala ko, may mga brand names kami. May kanya-kanyang tawag sa amin na kahit nag-graduate na kami at matatanda na kami, pag nag-reunion kami, yung pa rin ang tawagan namin. Okay? So, depende. Kung tawag sa'yo, Ilong, matanda ka na, 60 ka na, Ilong pa rin ang tawag sa'yo. Okay? So, kahit lumipas na yung panahon. In fact, yung sa study na recently na ginawa, 7 out of 10 people ay nagsasuffer sa some form of shame. Malaki yun, 70%. So, pag gumawa ka 10 tao, 7 dyan, parang feel unworthy, feeling inadequate, feeling na may kakulangan sila. Okay? Maybe bilang isang nanay, you feel na hindi ka mabuting nanay. Or kung tatay ka, hindi ka mabuting tatay. Kung may asawa ka, hindi ka mabuting asawa. And I can go on and on. And minsan yung mga tao sa bahay mo, sila yung nagpapaalala sa'yo. Wala kang kwenta, tas fill in the blanks. Wala kang kwentang nanay, wala kang kwentang tatay. No? Kaya siguro di katakataka na minsan ng mga tao, mas gusto nila yung mga aso eh. Kasi walang criticism yan eh. Diba? I mean, that would be a shock kung may aso na, rawr, rawr, palpak ka, rawr, rawr. Kaya siguro,
Ang mga tao mas gusto nila yung mga aso kasi walang ginawa kundi, di ba, pag nakita ka. Gano'n, di ba? Walang criticism, walang pagtanggi o pag-ostracize. So, okay. Sandali lang, ha? We have some technical problems. Okay. Yeah. Sabi nyo sa text sa akin, magpatuloy daw ako. Kaso pagpapatuloy ko nakasalalay doon sa sa PowerPoint ko. Okay. So may problema na tayo. Anyway, naunawaan nyo naman yung sinasabi ko na may kinalaman sa mga experiences natin na parang tayo ay nire-reject, no? At minsan tayo rin mismo nagre-reject sa sarili natin. And we cannot move forward patungo doon sa mga bagay na nais ng Panginoon na gawin natin sa buhay natin. For as long as we feel na parang may kulang. Okay? O meron tayong parang inadequate o kulang na bagay tungkol sa sarili natin. And for as long as ganun yung pag-iisip natin and we are not able to overcome that, magiging hindrance yan o hadlang. Alright. So, I think it's coming out in a little while. Okay. Matanda na kasi yung ating PC. PC. Kayo naman, conscious agad kayo sa yung May hiya kayo? May hiya? May shame kayo? Alright. Yung PC natin, nahihiya yan. Okay. Alright. Welcome nga pala sa Real Life Christian Communities. Ako tuloy nahihiya eh. Sige. Hopefully, lumabas natin. Okay. Yeah. Welcome. Ano kaya nangyari dito? By faith? Akala ko by faith, magsasalita ako. Baka anong masabi ko, by faith. I feel very inadequate at this time. Kulin na lang yung cellphone ko siguro sa kwarto para titignan ko na lang yung aking notes doon. Okay. Yeah. Salamat. Okay. Ayan. Naranasan nyo na ba yung pumalpak yung sermon nyo sa kalagitnaan? Ha? Palakpakan natin yung tech team natin. Talaga, yan. Ha? Wow. Okay. So, talagang sila. They're doing their best. Okay. So, ngayon naman, hindi ko naman makontrol. Yun naman ang problema ko. Okay. Yan. Sige. Nakokontrol ko na ba? Hindi ko pa rin nakokontrol. Yun. Tama. Praise God. Oh. Yun. Dito naman wala, ano? Okay lang. Okay lang. Sabihin nyo, balang araw, magagawa natin to. Okay, joke lang. So, yung emosyon na to ay may negative impact sa atin, sa ipagkakilala natin sa sarili natin, our self-esteem, yung identity natin, nagkakaroon tayo ng crisis, yung relationship, pag insecure tayo, apektado yung relationship natin, yung overall well-being natin, apektado. I mean, lahat na, apektado talaga. Whenever you feel a sense na parang you don't measure up, whether may nagsasabi o feeling mo lang yun, it affects everything sa buhay mo. Okay? It could be true. Baka naman talaga meron kang mga nagagawa. Or maybe gawa-gawa mo lang talaga yung kwento na yun sa sarili mo. However, kahit ano pa yun, okay? May epekto sa iyan. So, sa pag-uusapan natin ngayon, si Elizabeth, okay? Siya yung tao na talagang matindi yung karanasan niya sa shame. Kasi yung kultura nila nung araw, pag wala kang anak, yan ay tantamount o interpretation ng mga tao na ikaw ay sinumpa. You're cursed. Kasi ang pinagpala ng Panginoon, nung mga panahon na yun, ganun ang panahon nila, you are blessed if you have many children. The more blessed you are. Okay?
At kapag wala kang anak, parang feeling ng mga tao na baka may kasalanan ka, may ginawa ka, and so forth and so on. So si Elizabeth was the kind of woman who was living sa ganung klaseng kultura, and you can imagine yung pakiramdam niya not having a child. Okay? Kahit naman ngayon, di ba? Pag may na-meet kayong mag-asawa na matagal na nagsasama, tapos wala pa silang anak, ano buka bibig nyo? Wala pa kayong anak? Kailan kayo magkakaanak? Di ba? So, minsan, kung ikaw yung taong tinutukoy doon, mafe-feel mo yung parang nahihiya ka sa sarili mo. Parang, bakit nga ba wala pa kaming anak? No? O kaya magkakaanak kami. O kaya parang aso na lang. Or something, parang iniisip mo, paano ba sasagutin yun? Yung ganong klaseng stigma. Okay? So kahit ngayon, maaaring hindi ganun katulad ng dati na sobra, pero ngayon parang meron pa rin ganung mga shameful na identity, no? At minsan, kahit tayo wala ka pang asawa, that can be shameful. Wala ka pang asawa? Tanda mo na. Darating na si Lord Ano ba? Di ba? Or some other aspect ng pagkatao mo. Okay? I remember pag ako uuwi sa San Juan nung panahon na buhay pa yung mga lola ni PJ. Pag nakita ko ng isa sa mga lola, tumaba ka. Susunod na balik ko, pumayat ka. Susunod balik ko, tumaba ka. Parang wala na iba pang bagay kundi yung itsura mo, di ba? And unfortunately, meron ilan sa atin dito na marahil, yung itsura mo is not the ideal itsura. Amen ba? I mean, siguro kung katulad ka ng ilan dito, sila Sister Timmy, ganyan, o PG, Swani, yung ba parang, pag sinabi, ang ganda mo ngayon wala na ba iba? Ganun sila, di ba? Tayo naman parang, well, hindi ako ganun kaganda, hindi ako ganun kagwapo. Diba? Nagtatry ako mag-low carb, pero laki pa rin ng bilbil ko, hindi ko alam gagawin ko, diba? So we all struggle with all kinds of insecurities. Okay? So, ganun si Elizabeth, she felt insecure. Pero by God's grace, nag-move siya from feeling ashamed sa sarili niya to being blessed. Okay? At mula sa kanya, we can learn something very, very important na I want you to recognize and internalize sa puso ninyo na God's grace can overcome our disgrace. Walang imposible sa Panginoon kahit meron kang kahinaan. Okay? Pwede kang magamit ang Panginoon kahit na feeling mo parang hindi ka kagamit-gamit. At pwede mag-glorify si Lord sa buhay mo kahit na may kakulangan ka. Is that good news? Okay? Kasi alam ko bawat isa sa inyo may kanya-kanya kayong ganyang feeling. Kasi alam mo yung sarili mo di ba? Alam mo yung mga hindi mo nagagawa minsan. Amen po ba? Ilang tao na yung lumalapit sa akin minsan, Pastor, pinatatamaan mo. Malay ko sa iyo, di ba kita pinatatamaan? Kaya lang, feeling mo kasi yun Di ba? Feeling mo ikaw yung topic ng sermon. May mga nagsabi ko sa akin, Pastor, sino nagsabi sa iyo na nangyayari sa akin? Malay ko, di naman ako. Si Katniel ka ba? Para malaman ko kung ano nangyayari sa buhay mo. Okay? So, gusto ko natin pag-usapan niya kasi tanungin ko kayo, ready ka na ba na umalis dyan sa feeling ashamed at mapunta ka doon sa lugar ko saan you would say, I am blessed by the Lord. Okay, yan ang lalakbayin natin today, okay? So gusto ko na maging bukas yung hearts natin, okay? At hayaan natin ang Lord na mangusap sa atin. Amen po ba? Okay? So lalakbayin natin to and there are basically 3 stages dito. So I'll pray and you pray also with me kasi lahat tayo nag-uumpisa sa stage 1 pero we need to move on to stage 2 and finally stage 3 kung loloobin ni Lord, okay? So let's all pray. Let's bow our heads and pray. Father, maraming salamat sa iyo. Thanks be to God. Sa biyaya mo na, Lord, nakabalik na rin yung sa tech namin, yung sa projector. And Lord, salamat for everyone na naririto, even online, na nag-i-struggle sa shame, one way or the other. Some form of disgrace or dishonor, of feeling inadequate or insecure. Lord God, in your mercy, speak to all of us through the story of Elizabeth. This is our prayer. In Jesus' name. At lahat tayo magsabi ng amen? Okay, pag-usapan natin ito. Let's start with stage 1. Ang stage 1 is the common denominator sa lahat sa atin
regardless kung nasa na tayo sa ating walk with the Lord, but we all start with this one way or the other. Yan yung shame hinders our joy. O in other words, dahil sa some form of kahihiyan sa buhay natin, hindi tayo makarejoice o makaselebrate the way we should actually. Kasi parang inihila tayo ng shame na yon, pababa. That's where we all start. Tingnan natin yung verse 24 nitong text natin, okay? So verse 24 sabi, after this, his wife Elizabeth became pregnant and for 5 months remained in seclusion. Now, you will know the context nito, si Zacharias is not able to speak dahil sa unbelief niya, di ba? So, medyo nagjo-joke ako last time, pero you can imagine, paano kaya yung naging communication nila? Para masabi ni Zechariah kay Elizabeth na itong nangyayari sa iyo ay miracle ito. Kasi siyempre, di pa naman uso sign language nung araw, di ba? So, somehow, siguro nag-try siya i-communicate yan at maybe, ewan ko lang, hindi kasi sinasabi why for 5 months hindi lumalabas si Elizabeth. Have you ever asked yourself the question? Bakit hindi siya lumabas? The Bible is silent. We can guess. Baka siguro ayaw lang niya may skandalo o baka ayaw niyang pag-chismis siya. I don't know. Wala nakalagay sa Bible eh. So I would not speculate. But for me, it's a big question mark eh. Especially dahil pag binasa mo yung susunod na talata sa verse 57-58, ganito nakalagay eh. When it was time for Elizabeth to have her baby, she gave birth to a son. Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown her great mercy, and they shared her joy. In other words, may joy doon eh. Di ba normal naman yun eh, right? Kahit sino naman sa inyo na pag may nangyari na something na parang really a blessing from God, di ba? Matutuwa ka naman. Now, in this case, sabihin na natin na si Elizabeth ay dumaan ng maraming taon sa kahihiyan. And for the first time, nararamdaman niya, again, let me just take a survey kasi lalaki ako, di balay ko ba? Sino sa inyo mga babae na alam nyo pag kayo ay nagdadalang tao? Okay? Kasi kami mga lalaki, nagdadalang kamote lang kami. Pag medyo may kinain kami masama. Okay? Pero nagdadalang tao. How many of you, babae, please help me. Medyo alam mo na parang, oops, meron. Amen? Alright? So, sigurado ako na kahit papaano man lang, especially in the case of Elizabeth, dahil matanda na siya eh. Di siya nagkaanak for so long. Tapos biglang ma-discover mo na parang buntis ka. At the very least siguro, kukwento mo yan sa mga BFF mo. Di ba? At tawagin mo yung mga kaibigan mo, oy, coffee tayo, meron akong good news. Ano yun? Meron na. Di ba? At the very least, di ba? So why 5 months tahimik siya? Again, we can all speculate and I don't know exactly yung sagot. But one thing I do know, there's something wrong with that. Kasi bakit hindi siya lumabas para sabihin sa mga tao? Diba na there is something wonderful na nangyayari sa kanyang katawan. Amen? And I guess na this is true pag medyo nasanay ka na sa marami mga negative things about yourself, minsan kahit meron ng positive na nangyayari, hindi ka pa rin makapag-rejoice. Now, maraming manifestations ang shame sa buhay ng isang tao. For example, kung talaga medyo mababa ang tingin mo sa sarili mo, at kunyari nakapasa ka sa isang exam, at may nag-congratulate sa'yo, wow, praise God, nakapasa ka. Yung tao na nag-i-struggle sa shame, at maaaring hindi siya aware o hindi niya inaamin, maaaring ang sagot niya ganito, tsamba lang. Okay, na-promote ka, di ba? At imbis na matuwa ka dahil na-promote ka, parang iniisip mo, kaya lang nila ako pinopromote. Siguro para wag ako umalis sa trabaho ko. Pinromote ka na nga, parang masama pa loob mo. Ako personally, I can attest to that difficulty sa sarili kong buhay. And ako, I'm ashamed to admit, kasi shame na pinag-usapan natin. So, okay lang ba mag-share? Nahihiya ako eh. Many years ago, alam niyo na ba, nagtuturo ako sa seminary. Just to give an example.
Professor ako sa isang kilalang seminary sa Quezon City at ang madalas ko tinuturo ay leadership. So, isang araw, kinontak ako ng registrar at sinabi sa akin, Pastor Bong, this coming semester, hindi na ikaw ang magiging professor ng leadership, kundi someone else younger than you, tapos mentoran mo na lang siya. So, nahihiya ako aminin to, pero ang naging sagot ko ganito, bakit? May pagkukulang ba ako? Hindi ba ako mahusay na teacher ng leadership? Sino ba yung ipapalit nyo sa akin? And then binanggit yung pangalan, estudyante ko. Ganon. Alam niyo reaksyon ko? Napakasama ako. Sorry, Panginoon, patawarin mo ako. Sabi ko doon sa registrar, hindi ko naman mentoran niya. Kanya niya bigay yung klase. Tampo, ganun, tampo. Okay? I was so insecure about myself. Imbis na mag-rejoice ako na nagle-level up na ako, di ba? Kasi meron na mga magsasaksitas, taga-mentor na lang ako. Di ba? Amen. That's an affirmation. Kaya lang, puro negative yung nasa utak ko. And there have been many times in my life na I felt parang ang mensahe sa akin ng mga tao is that I am inadequate. For some of you who know, nung araw, years ago, ako po yung Regional Marketing Director ng Global Leadership Summit. Title na title pa lang, parang bigati na. Tinanggal ako dun. Tinanggal ako na walang sabi-sabi. Wala yung para, Pastor, Bong, we're very sorry, ito yung mga failures. Hindi. Sinabihan lang ako. Sinabi lang na hindi na ikaw. Naghihintay ako ng dahilan. And so, siyempre, pastor tayo, di ba? Amen. Christian. So, pagkatapos nun, may nagtatanong sa akin, Pastor, how do you feel? Praise the Lord. Little did I know na meron palang nangyayari sa heart ko. It took me some time bago ko ma-recognize. Kasi, nakita ko na parang may nangyari kasi pag nagkukwento ako, parang merong hugot. Alam mo yon? Malalaman mo pag meron ka hugot, di ba? Kasi pag nagkukwento ka, version mo. So pag kinukwento ko parang, ganito yung mga yan unfair okay? So buti na lang si PJ na ina ng kaluluwa, sabi sa akin, i-process mo yan. May issue ka eh. I'm telling you this kasi lahat tayo dyan nag-uumpisa somehow eh. Pag meron tayong failure o inadequacy sa buhay, meron tayo, minsan wala naman sinasabi sa iyo eh. Sino sa inyo magagaling magbuo ng kwento sa isip? Taas ka ba? Yung iba sa inyo expert. Konting trigger, kompleto na yung storya mo. Tapos alam ko kung sino kontrabida doon. Hindi ikaw yun, di ba? Ang kontrabida doon yung mga tao na nanakit sa'yo. So ang problema kasi, ang galing natin gumawa ng mga kwento. Sabihin mo sa katabi to, di ba? Huwag kang maniwala sa mga kwento na walang kwenta. Isa hindi naman totoo eh. Diba? Ilang beses ko na naririnig yan. Pisa sa mga tao. O, ba't ganyan ang itsura mo? Mukha kang palaya. Kasi sa bahay ko, wala naman nagmamahal sa akin eh. O, ba't mo naman nasabi? Hindi ako tinira ng ulam. Makagawa ka na ng kwento, di ka lang tinira ng ulam? Or meron, hindi ka lang naimbita? Lahat sila pumunta sa TK, hindi ka kasama. TK, Tough Kitchen, okay? Lahat sila nagpunta sa Tough Kitchen, hindi ka kasali. Nagpicture pa! Tapos, hindi pa na kontento itong mga to, tinag ka pa. So, ibig sa matuwa ka, praise God, nag-fellowship sila. You know, pipindutin mo, di mo alam kung paano mo pipindutin yung like. Yung like ba o yung parang nakasibangot o anger. Hirap tayo dyan, di ba? That's where we all start
sa buhay natin. When we feel ashamed or of something, it becomes difficult para sa atin to find joy. Di ka maka-rejoice. Kahit na may success yung ibang tao. Like, I mean, for example, okay? Pag may isang tao na parang feeling mo na, di hamak naman, mas may karapatan ako dyan, ano? Tapos siya ay na-promote. O kaya, lumipat yung boyfriend mo sa kanya. Nagre-rejoice ka ba? I'm happy for you both. It's hard to find joy. Di ba? The pain of being judged or rejected can cloud our perspective, making it challenging sa atin to recognize the good things happening in our lives, even though there may be reasons for us to rejoice. Pag feeling mo na parang inadequate ka, nakafocus ka na lagi dun sa mga negative. Wala kang gratitude. No? Shame causes us to focus more on the negative rather than the positive. Kaya ito yung stage 1 na lahat tayo guilty rito most of the time. Okay? And I hope and pray na kung nakikita mo sarili mo at stage 1, please, una-una, don't feel ashamed na nasa stage 1 ka. Okay? Kasi lalo lang lalala yung sitwasyon mo, di ba? Instead, recognize it. Okay? And just be honest and say, I think may problema ako sa shame. Okay? At dahil doon sa shame na yan, hindi ka maka-oo, nahihirapan ka, o hindi ka maka-move forward, lagi yan ang pumipigil sa'yo. That's why this is something na talagang spiritual in nature na kailangan natin iproseso. Amen? Kasi lahat naman tayo guilty of some kind of failure sa buhay natin. Amen? Lahat naman tayo nagkakamali. Sino sa inyo nagkakamali? Minsan nagkakamali? Madalas nagkakamali. Okay. Araw-araw, kinakarir mo na yung pagkakamali. Okay. Alright. Sige. But I want us to move to stage 2. Ayan yung shame heals by God's word. So, through the process ng pag-internalize natin ng Word of God, you know, what God says about you, unti-unti, magkakaroon ka ng deliverance. And can I be honest with you? Most of us dito, kaya di tayo makausad, spiritually speaking, at hindi tayo mag-mature, we do not do what we have to do, which is to memorize, to internalize the Word of God para yun na magre-renew sa ating mga isip. A lot of us, ang Christianity natin is more parang feeling-based or experience-based. By that, I mean to say na pag okay ang mga bagay-bagay, okay ka rin. Pag hindi okay ang mga bagay-bagay, hindi ka okay. Di ba? For example, December. So makikita mo pag medyo okay. Dahil pagpasok ka sa pintuan, talagang ngiting, hindi naman ngiting aso, pero masaya. Okay? Pag tinanong mo, ba't ka masaya? Meron na akong 13-month pay. Di ba? At makikita mo rin yung mga tao medyo hindi okay kasi pagpasok, mukhang ampalaya. O ba't ganyan ka? Wala pa rin akong 13-month pay. Bakit wala? Kasi ako yung boss, ako yung nagbibigay ng 13-month pay. De, seriously, pag ang basihan ng Christianity mo ay yung situation o yung feeling, siyempre, may mga times na okay ka, may mga times na hindi ka okay. Ang masaklap yan, pag mas madalas yung mga times na hindi ka okay, yung relationship
Tingnan natin sabi sa Luke 1:25. The Lord has done this for me, sabi niya. In these days, He has shown His favor and taken away my disgrace among the people. So Elizabeth found her in herself, na-realize na that what has happened sa buhay niya is God's favor. In other words, God's grace. Pag nakafocus ka sa failures mo at sa inadequacy mo, kaysa sa grace of God, talaga lagi ka magiging talunan. You will always feel inadequate. At lagi kang magtatry mag-compensate because you are driven by shame. Yun ang dahilan bakit mayroong mga tao who are so, obsessed with accomplishments and success or titles. One time, there was a person who came to me at sabi niya sa akin, Pastor, ba't hindi mo ilagay yung titulo mo sa, either sa umpisa na pangalan mo sa huli, no? Referring to sa social media. Lagay ko daw yung title ko o kaya yung degree ko. Sabi niya sa akin, di ba, doktor ka? Sabi ko, yes. Di ba, may doctorate ka. Lagyan mo ng doktor sa dulo. Para everybody will see your name and say, wow, Dr. Bong Bailon. So ako naman, napaisip-isip ako. Okay yan. Hindi ko sinabi yun. Sabi ko sa kanya, bakit ka naman gagawin yun? Tapos pinakita niya sa akin yung kanyang social media profile. Meron kang title sa huli. So sabi niya, yan, pastor, dami mga tao nakakakita niya. Well, sabi ko, why should I really be interested sa ganyang bagay? Unless insecure ako o nag-i-struggle ako sa feeling of shame sa sarili ko. We are all parang trying our best na aprubahan tayo ng mga tao sa mundo. And so we look for ways and means para, di ba, post natin yan sa social media para people will say, wow, astigin, ang galing. Saan ang gagaling yung identity mo? And I'll be honest with you, I struggled with that without being aware actually na may struggle ako doon. I was involved in another Christian organization, okay? Pupunta ako sa US para umattend ng seminars. So, yung in-offer sa akin na ministry, which I felt na parang magandang opportunity to do something great for God. In-appoint ako na general manager doon sa ministry na yon. Ganda ng title. Manager. Okay? Sino siya nagustuhan yung title na manager? Ang ganda ng dating, di ba? Manager. Okay. Anyway, manager. So far, so good. Nung kinuha ko ng board para maging manager, kinausap nila akong lahat in a meeting at sabi nila, we want you to be the manager of this Christian organization. Siyempre naman, parang, wow, manager. Ang ganda ng dating. Senior pastor manager. Okay. Now, again, nangyari na naman sa akin, which shows that God knows my heart. God knows that I have an issue doon. Tinanggal din ako doon. Sabi mo sa katabi mo, kawawa naman si pastor, lagi tinatanggal sa lahat ng bagay. Okay. Tinanggal ako doon. At tapos sa club doon, yung pagtagal sa akin, again, walang seremonya or anything. Tinawagan lang ako at sinabi sa akin, you will no longer be the manager of this organization. Tapos pag uwi ko, hindi ako kinausap ng board. Kinausap lang ako ng isa sa mga board sa lobby. Pagdating ko doon sa lobby, akala ko harap ako sa board para paliwanag nila sa akin, ba't ako inaalis? Gusto ko yun, di ba? Ang marap lang sa akin yung isang membro ng board. At pag sabi pa sa akin ng isang membro ng board, okay na tayo Yun lang sinabi, okay na tayo Sa isip, bigwas ako kaya to? Ano okay na tayo? Anyway, to make the long story short, siyempre, gracious naman ako parang, sige, diba? Okay lang. Diba? Pero sa loob-loob ko, parang sama-sama ninyo. And how many of us struggle with our identity kasi feeling natin hindi tayo ina-approve ng mga tao or parang kino-communicate sa atin na hindi tayo katanggap-tanggap sa kanila. We're all driven by the need na tanggapin tayo ng mga tao. Kaya nga napakahalaga for us na mahanap yung identity natin through the Word of God. Sino ka ba as God says who you are? Isang araw nga, naglalaro kami ng basketball.
At yung puro mga pastor kami. Tapos kinuha akong coach. Hindi naman nakikinig sa akin yung mga pastor. Pero anyway, laro kami sa Muntinlupa, coach ako. Now, during the game, yung isa sa amin, sa team namin, tayo na tayo sa kasigaw ng sigaw. Ref, pumito ka naman. Foul eh. Di ba? Ginugulpi na yung aming team player. Di ka pa pumipito. Asa may pito mo? Labas mo yung pito mo. You know? Sabi ko, pastor. Hinaho lang. Pastor tayo eh. Ba't ka ganyan? Okay. Sabi niya, pastor, matatalo tayo eh. Sa bagay, sabi ko, medyo lamang yung kalaban. Pero sa totoo lang, mahirap itong sitwasyon natin. Sabi niya, bakit, pastor? Lahat tayo, pastor eh. Tapos lahat tayo nagpipray. Sino papakinggan ni Lord? Problema yan. Sabi ng kabilang team, Lord, panalo mo kami. Sabi naman namin, panalo mo kami. So si Lord parang, lahat ito mga anak ko, anong gagawin ko? Pero sabi ko sa kanya, pastor, ano bang issue? Manalo tayo, patalo tayo. Laro lang naman to, di ba? May naging struggle sa shame dito. Pag nakatingin ka sa sarili mo, yung accomplishment mo, yung nagagawa mo, o hindi mo nagagawa, instead of what God says in His Word about you, talagang hindi ka makaka-move sa stage 2 nitong proseso na ito. Kasi kaya binabalikan natin palagi ang gospel eh. Sinasabi ko sa inyo, the first thing na ginawa ng gospel of good news is pinatawad ka ni Lord sa lahat ng iyong makasalanan. Now, the second thing is in-elevate ka ni Lord sa panibagong status. Bago ka pa gumawa na kahit anong mabuting bagay. And that's important. Don't get it confused. Kasi maraming mga tao, ini-equate nila yung kanilang identity sa kanilang performance, kung mabait ba sila o hindi. So, pagkatapos ng maborn again, iniisip mo dapat maging mabait ka, pumapalpa ka. Nagkakasala ka. Unfortunately, pag nagkakasala ka, ini-equate mo yon sa kung sino ka. So sinasabi mo ngayon, di ba, how many of you, pag nagkasala kayo, may maririnig kayong tinig sa puso, sa isipan nyo na, ang palpak mo talaga, Kristiyano ka ba? Born again ka ba o born against? So you feel condemned, di ba? And by the way, hindi ikaw yun, si Satan yun, tinutulungan ka lang niya. Okay? Kasi nagpipiti party ka eh. Doon sa pity party mo, walang imbitado kundi si Satan. Dalawa lang kayo. So si Satan, lahat gagawin niya para diktikin ka lalo sa feeling mo of inadequacy. And that's when the gospel comes into play. Teka muna, sandali lang. Nung in-elevate ako ni Lord, was it because I was a good person? Hindi. It was because of Christ. Ginawa ba niya akong anak at dineclare niya akong righteous, blameless, and holy dahil ang bait ko? Hindi. It's because of Christ. So kaya pag na-miss mo yan, at napunta ka doon sa performance style, talaga yun ang dahilan bakit minsan sa Christian, wala kang faith, wala kang expectation na maganda, sino ba naman ako, uud lang ako. Wala. Sa totoo lang, kailangan balik ulit yung focus mo kay Lord eh. Look at this. Nung nagpunta na si Mary, no? So, sabi nung angel kay Elizabeth, kay Mary, even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who was said to be unable to conceive is in her 6th month, for no word from God will ever fail. Pakinggan natin yun. No word from God will ever fail. If some of the pastors dito or leaders come to you and say, alam mo, pwede kang maging life group leader. Huwag na lang ako, pastor. Dami ko mga pagkukulang. Dapat ka magpasalamat kay, di ba? Because hindi kami nakatingin sa iyo, nakatingin kami kay Lord who is able to use you. Now, siyempre, mayroon mga qualifications siya kahit papaano. Di ba? Hindi naman kahit sino lang. Pero, the fact na nilapitan ka, Brad, sister, I think, even though hindi ka naman, come on, huwag nyo na sabihin, marami ako pagkukulang, alam na namin yun eh. Amen?
Ako minsan nag-struggle ako, one time, may nag-imbita sa akin to speak in a very large gathering. So, mayroon nakabalita noon. Tapos, minmessenger ako. Sabi, Pastor, balita ko, ikaw ang speaker namin, ha? Di ba? Siya ako, full of shame. Alam mo, sagot ko, nakakahiya. Ito ang sagot ko. Wala na silang mapili, what's wrong? And I've done that not just one time. In fact, one time, natauhan ako kasi nagsabi sa akin ng parang ina-affirm ako. Sabi niya, Pastor Bo, ba't di ka na lang mag-thank you? Ba't ang dami mo pang istorya? And I'll be honest with you, proseso kasi yan ng identity natin. Get into the Word of God until such time na pag may pumuri sa'yo, all you can just say, thank you. Wala nang justification na, tsamba lang yun, alam mo naman, di ba? Si Pastor Bong, wala nang mapiling tagapagsalita. Stop making those kinds of things. Lumalabas lang yung insecurity mo Amen. So, we can only find healing for our shame through God's Word. When we stop focusing on ourselves and start listening to God, we will see God's power at work sa buhay natin for once. Stop focusing sa kahinaan mo. Stop focusing sa mga pagkakamali mo. Don't you think God knows that? Amen? Pastor, may mga nagagawa ko. Si Lord ba parang nabibigla dyan? Parang, ba't ko ba napili yan? Dami kasalanan dyan Of course not. Alam ni Lord yun. Amen? In fact, may isa sa klasiko sa IGS, may mga nagtatanong, Pastor, si Judas ba? God knows Judas not pay. Bakit kasama yun dun sa... Ba't hindi tinanggal agad? Di ba alam ni Lord yun? Yeah, that's a good question. Sobrang tindi ng grace ni Lord. Nananatili siya dun sa 12 up to the very end. Even during the time of the communion, kasama pa rin siya sa hinugasan ni Lord na paa. Amazing grace. Amen? Stop focusing sa sarili mo. Amen? Listen to God. Okay? Let God define your identity. When God says something in His Word, He means it and we must believe it by faith. No word from God will ever fail. Okay, tandaan natin yun. Amen po ba? Pag nakafocus tayo sa mga feelings natin, yung situation natin, tapos ini-interpret mo yun, gawa-gawa ka ng storya, ng kwentong walang kwenta, mamimiss mo yung God's grace sa buhay mo. Amen? So, yan yung stage 2. And then finally, okay, stage 3, shame hopes in Jesus alone. Ito na yung the time na parang nasi-set free ka na kasi whether mag-succeed ka o hindi ka mag-succeed, it doesn't really matter. It does not define yung buhay mo. If you fail, you say, God, I give you all the glory kasi in spite of my failure, ginagamit mo pa rin ako. If you succeed, say, God, to you belong all the glory kasi wala naman ako magagawa except by your grace. That's stage 3. Tingnan natin ito okay? At that time, Mary got ready and hurried to a town in the hill country of Judea. Kasi sinabihan siya ng angel. Where she entered Zechariah's home and greeted Elizabeth. Now, when Elizabeth heard Mary's greeting, the baby leaped in her womb and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Siyempre ako, di ako makarelate dyan. Okay? Yung mga babae na nagkaanak na, alam niyo yun pag may mga kumikilos-kilos dyan. Di ba? So, yun siguro ang parang describe dito. Kasi kami mga lalaki, pag may kumikilos, iba yung ibig sabihin. Okay? Iba yung tinatakbuhan natin. Di ba tama? CR tayo, okay. But anyway, ba't ko ba sinabi yun? Hindi kasali yun. In a loud voice, she exclaimed, Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear. But why am I so favored that the mother of my Lord should come to me? This is an amazing statement. The reason is because she never once talked about herself. Diba, kapansin niya, pag isang tao still living in shame. Pag may kausap kayo na parang shame-driven. Pag may kinuwento ka,
Ito sinabi mo na, uy, nagpunta kami sa Baguio ah. Nag-stay kami sa ganitong bahay. Di ba? At grabe, nag-enjoy yung family ko. Anong sasabihin ng shame-based person na kausap mo? Kami rin eh. Ay, yung tinira yung bahay, wala yan sa bahay na tinira namin. Mas maganda yung bahay na tinira namin. Magkano yung nakuha? 3,000 per day. Kami, 2,000 lang. When you're talking with a person na shame-based, lagi niya kino-compare yung sarili niya sa ibang tao. Amen? And the day would come na ikaw pinalaya na when you can just simply say, wow, I'm so happy for you. Na kapag binless siya at may nangyari sa kanyang maganda, you can rejoice genuinely sa puso mo. At hindi yung naghahanap ka ng comparison. Okay, biro-biro natin madalas, di ba? Sana all. Biro lang pero may lamang katotohanan yun. Parang sinasabi mo, naiinggit ka sa kanya. At siguro kung susuriin mo pa yung puso mo para sa isip mo, dapat ako yan eh. So, Elizabeth, no, has a different orientation. Sabi niya, why am I so favored that the mother of my Lord should come to me, okay? And then sabi niya, I need, please. Yon. As soon as the sound of your greeting reached my ears, the baby in my womb leaped for joy. Blessed is she who has believed that the Lord would fulfill His promises to her. All others centered si Elizabeth. Wala siyang focus sa sarili niya. Di ba pag ikaw parang, yung naghahanap ka ng di ba? Ng approval sa mga tao. Gusto mo na ikaw yung center of conversation. Sister, kita naman tayo, coffee. Bakit? May good news ako, di ba? As pag nakita na kayo, manahimik ka, ako lang magkukwento, ha? And then you talk, and you talk, and you talk. As yung kausap mo parang, So ikaw naman, daldal ka ng daldal. Kasi you're so self-focused. A person na nasa stage 3 can actually rejoice in what the Lord Jesus is doing in your life. That person can genuinely say, thanks be to God, I'm happy for you. May nag-text sa akin isang araw, Pastor, sabi niya, Pastor Bong, maraming salamat dahil sa iyo at sa recommendation mo, ito na yung mga nangyari sa buhay ko. You know? Ang gaganda ng mga nilista niya. Ito yung mga nangyari sa buhay ko. Ako sa isip ko, siyempre may temptation dahil di naman ako perfect, di ba? Parang gusto ko sabihin na estudyante lang kita eh. Okay. Pasalamat kami, ganyan ka. Kung di dahil sa akin, wala yan. But I caught myself, and I've learned to understand that this is an area ng life ko na gusto niya mag-develop ang Christ-likeness. So by God's grace, sabi ko, Pastor, I am so happy for you. I rejoice in the Lord for you. Sana mas marami pang ibigay si Lord sa iyo na favors. Yeah, don't say wow. Nag-struggle ako eh. But I'm challenging all of us dito, amen? Na mag-grow na tayo toward maturity at hindi na tayo parang mga bata na kailangan paboran niyo ako, kailangan i-accept niyo ako, kailangan ganito. Learn to grow and say, Lord Jesus, yung mag-glorify ka is really the most important thing sa buhay ko. Whether magkaroon ako ng mga whatever success, accolades, whatever, God, I don't really care for those things anymore. Thank you, Lord, kung meron. Amen? Kung ma-promote ako, praise God. Magkaroon ako ng ganyan, thank you, Lord Jesus. Pag wala naman yun, no problem, Lord. I will just continue to trust in you. And remember, only God's grace can deliver us sa ating disgrace.
come to the Lord. Magkaroon tayo ng humility to take the journey of faith, katulad ni Elizabeth. Amen po ba? Okay? It begins with acknowledging na meron kang shame issues. I know it's hard. Pag hindi mo mapindot yung care or like sa isang tao na nakakaranas ng maganda, maybe you have a shame issue sa buhay mo. Amen? Kung hindi ka makatanggap ng affirmation sa mga tao, sinasabi, oh sister praise God Hindi. Anong hindi? Ina-affirm ka na nga eh. Say thank you. Pag nilapitan ka, sinabi, kapatid, I think panahon na this year, dapat ka nang maging LG leader. Pastor, wag na ako. Iba na lang. Bakit? Uud ako, uud. Yeah, totoo yun. Uud ka talaga. Pero pinipili ka pa rin namin. Wala kinalaman sa size mo yan. Okay. Let us rejoice in the Lord every step of the way habang dinideliver tayo sa mga shame issues natin sa buhay. Did you learn something today? Tayo po tayo. Okay. So, napakahalaga na magkaroon tayo ng deliverance, no? Sa area na to, okay? Let us live for joy. Now, only God's grace can overcome our disgrace. Amen po ba? Okay? Kaya itong darating na pag sa journey natin, makakaranas tayo ng shame. Pero sa tuwing mangyayari yan, let's find healing in the Lord Jesus. Ayan, nag-i-amen yung mga aso. Okay? Confess your faith, Panginoon. Tigil mo na yung mga kwento mo, please. Amen po ba? Kasi gagaling natin magkwento sa isip natin eh. Ini-interpret natin lahat ng bagay, nagkikreate tayo ng narrative. Ang problema, hindi naman totoo yung iniisip mo eh. Anong totoo? Mahal ka ni Lord. Ang totoo, walang imposible kay Lord. Kahit marami ka nagawang mali, God can use you. Yun ang totoo. At kahit marami ka kasalanan, God can forgive you. Yun ang totoo. Stop focusing on the lies and start believing the truth. Amen po ba? Let's bow our heads. Lord, salamat sa iyo, sa biyaya mo. Kasi nakikita na namin yung daan. From shame to blessedness. God, I pray for everyone dito, lalo na in preparation for 2024. Nawa ma-overcome namin yung shame-based mentality namin. At ma-set free kami, Lord. Unti-unti by the grace of God. Hanggang sa dumating yung time na, Lord, na hindi na kami nakatingin sa sarili, kundi sa iyo na lang. With you, O God, nothing is impossible. So we worship you, we thank you, we love you, we praise you in Jesus' name. At lahat ay magsabi ng Amen. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus. Once again we sing, my hope is built. Is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. We sing, Christ alone, cornerstone, weak made strong
in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Darkness seems to hide His face. I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Once again we sing, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. We declare Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. My hope is built on nothing less. We sing, than Jesus Christ, His righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. For the last time, but wholly trust in Jesus' name. Yes, Lord. Father, we thank you. We thank you, Lord, for the truth that regardless of our shame, that regardless of our past, you still look at us, God, with so much love and grace. Salamat, Panginoon, for reminding us that nothing in this world can change the fact and the reality that we are your children and that we are made worthy because of your love and grace for us. Thank you, Lord, for the hope that we have in you. And we thank you, Lord, because we know that despite, Lord, of our weaknesses, Lord, you will make everything possible sa buhay namin. Nothing is impossible with you, Father. Salamat, Panginoon. We worship you. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. For the last time, why do we sing to the Lord and declare that nothing is impossible to Him? Amen. Come on. We sing. Can't explain His promises. Oh, they're better than I could dream. Lord, your ways are wonderful. You have always been good to me. More than I could ask for, more than I could think, more than I imagined. Lord, you made it happen. You can do all things just as you imagined. When I look and see all that you've done for me, Lord, I know you made the impossible possible. I'm free, living in victory. Only you can make the impossible. Come on, you say you make the impossible possible. Woo! You make the impossible possible.
There was no mountain, Lord, you could not move. Yes, Lord, there was no valley, you didn't see me through. My world is brighter, oh, 'cause Lord, with you the impossible is possible. One more time. There was no mountain, Lord, you could not move. Oh, you didn't see me through, Lord. My world is brighter, oh, 'cause Lord, with you the impossible was possible. Now look and see all that you've done for me, Lord. I know you make the impossible possible. I'm free, living in victory. Only you can make the impossible. When I look and see all that you've done for me, Lord, I know you make the impossible possible. I'm free, living in victory. Only you can make the impossible possible. We say, you make the impossible possible. 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 Woo! Amen and amen! Na-bless po ba at marami po ba tayong natutunan ngayong araw na ito? Amen! Ayan, for sure, itong darating na linggo, may application yan. And I hope and we pray na kung ano man po yung narinig natin today, ay talagang mapanghawakan natin yon. Amen po ba? Amen! Again, thank you so much for joining us today. Pati sa mga nasa online, thank you so much. See you again next Sunday. Only God can make the impossible possible. Amen po tayo dyan. At ngayong araw po, ay natutunan naman po natin na kahit gawing posible ni Lord to transform and to convert our shame into blessedness. Ayan. So, allow us to have a little recap of what we've learned ngayon pong araw na ito. Of course, it's about shame. Sabi po ni Pastor Bong, there are 3 stages of shame. So, the first stage daw po is shame hinders our joy. And then stage 2 is shame heals by God's grace. And the last stage is shame hopes in Jesus alone. And for our turning point, only God's grace can overcome our disgrace. So I hope po na pag nilay-nilayan pa natin po yan, mag-reflect pa tayo. And I know and I'm confident that God will transform our shame into blessedness. So maraming salamat po for joining us today. If you missed any part of our service today, you can just really watch the whole service. You can go to our YouTube channel or our Facebook account, or pwede rin po kayo mag-visit sa ating website, which is online.rlcc.ph. For any questions po or concerns, you can, and if you need someone to talk to, pwede rin po kayo magpa-schedule ng counseling with some of our pastors. Again, visit lang po kayo sa ating website. So again po, maraming salamat po sa pag-attend today. Have a nice day ahead po. Bye-bye!